Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ay isang nakakabobo o nakakainis na topic. Yung Banawi Rice Terraces. Inilipat na po ng administrasyong ito from Ifugao to Benguet. Grabe. Ito, na bigla I cannot explain anong naramdaman ko pagbasa ko itong post ni Third Floor Studio Your Happy Network. Sabi niya, yung totoo, Secretary Frasco, don't mess with us. Tapos emoji nga, nakatawa naman. Ibalik mo ang Banawi Rice Terraces sa Banawi. Ito, sabi niya, the Banawi Rice Terraces are in Benguet. Department of Tourism, parang billboard. Seen at NAIA Terminal 4. Kasi sa mga different terminals nandyan may mga promotion tayo sa tourism, di ba? Nakikita ko, pag nasa airport ko, nakikita ko Bukidnon, yung Del Monte, wow. Kikita ko Manolo Portage, ano pa, yung Bohol, Underground River, magaganda yung so itong Banawi Rice Terraces, talagang yan, ipinagmamalaki natin at nasa Ifugao, kaya nga Banawi Ifugao nakapunta na ako dyan, minsan lang gusto kong ulitin. Talagang it's a wonder kung paano nila ginawa. So dito talagang klaro, hindi nyo lang makita, no? Yan, love the Philippines, yan, love the Philippines, Banawi Rice Terraces at Benguet. Ang unang tanong dito is anong pakiramdam ng taga Ifugao na sabi nating nagmamay-ari, yung mga ninuno nila, pinaghirapan nila ito, taga Ifugao, kasi ang mga rice terraces hindi lang sa Banawi, meron ding iba't ibang lugar, but ang maraming rice terraces is nasa Ifugao. Trademark ng Ifugao yan, pinagmamalaki ng mga taga Ifugao. Ngayon inilipat ng Department of Tourism sa Benguet. Okay. Kung ako ang taga Ifugao, magagalit ako. Ito nga, nababasa ko ang mga comments. Kahit taga Cordillera nagagalit na, taga Baguio, ano ba yan? Okay, basahin ko lang mga comments talagang ligaw na masyado ang government na ito. Bangag din ba? Ito, Bisaya. Naunsa man ka, oy, nagpailalang gyud ka sa imo pagkatawo. Unsaon lahian unsaon lahi ang naa sa utok. Sige ha gayod na madam, hapit na raba eleksyon. Banawi Rice Terraces is in Ifugao. I've been there twice, sabi ng isa. Naku po, naulit na naman ang kasaysayan. Ano ba itong naulit kasaysayan? Siguro yung Love the Philippines na video nila nung una na booking, nagnakaw sila ng mga pictures, videos sa iba't ibang bansa. Talagang mahilig ang DOT sa ganito, Department of Tourism. Ay, nalipat na pala. Hala, Ginoo, ba't Benguet? Sa Ifugao po yan. Good evening, ma'am po, Marlon from Cordillera. Daming palpak na. Di pa tinanggal, akala siguro buong Cebu madala nila. Ano pa ito? Nakakabilib, no? Nakakabilib. Paano nila binuhat yung rice terraces para ilipat? Department of Tourism, puro palpak. Meron yung taga Okay, so
isa na namang kapalpakan ng ating gobyerno ngayon, yung nangopya na naman yung propose na stadium, 34 billion pesos na stadium gagawin sa New Clark City na para ma-attract daw si Coldplay, ma-attract si Taylor Swift na mag-concert dito. So ang unang napuna ng mga netizens yung slide o picture ba na pinakita ng Department of Tourism ang unang tinatarget. Kasi pang turismo ito Yung stadium sa San Diego, California. Yun ang ipinalabas sa kanilang slide, sa kanilang video. Presentation nila siguro para ma-approvean yung 34 billion pesos na pundo para sa building na yun stadium. So again, nangopya na naman. Grabing di ko na yung iba kong nabasa na ano ba yan, hindi man lang nila proofread. So ano ito, kabubuhan, sinisweldohan natin yan, taga DOT, sinisweldohan namin kayo. Hindi ba kayo mahiya? Sana tanggalin nyo naman yan. Mabuti nga at napansin. Salamat, Third Floor Studio, Yusek Marlon and Yusek Pamila. Talagang para maipakita kung anong klaseng administration ang meron tayo. As simple as that, hindi nyo magawa. Ito yung pinagmamalaki ng administrasyong ito na bagong Pilipinas. Let's showcase to the whole world the Marcos Jr. brand of leadership and brand of governance. Yung mga ganyan. Banawi, rice terraces inilipat na sa Benguet. Grabe, simple lang yan, palpak. Kasi kung sa mga simple details na ganyan napapalpak ka, how much more sa malalaki? Di ba ganun lang yun? May verse sa Bible na who is trusted in little money or little things can be trusted in bigger things, something like that. Kaya kung may blessing po tayo, kahit konti lang, tapos maging steward tayo, tapos yan, lalo na nagbibigay, nagtutulong, halos walang-wala ka na, kaya lang may nakita ka na hirap, nagsakripisyo ka, binigay mo yung pagkain mo, pera mo, yung mga ganun, yung kung sino ang maasahan sa maliliit na bagay, maasahan sa malalaki. At itong example na ito na pagkasimpleng, hindi ko ma-imagine bakit nailagay nila ng ganyan na sinong nagkamali, yung gumawa ng billboard? O sabihin natin, nagkamali yung gumawa ng billboard, contractor ba yun, taga DOT, bakit hindi nila i-counter check mo na, i-proofread na napakasimple naman yun na Banawi, Sinupugaw, ilagalagay mo na Benguet. Ang daming kapalpakan talaga na nasa airport pa, samahan mo pa na, I hope ngayon wala namang surot, wala namang daga, wala na tayong nababalitaan na brown out. Ang meron lang bago, yung napanood kong video, yung tanimbala na naman, sinusubukan nilang kailang yung tanimbala maganda dahil hindi nagpasindak yung mag-asawa wala akong inilagay na ganyan, tapos nung nagreklamo na, sabi ng opisyales, yung security official, sige, okay na, lusot na kayo, hindi na naman kayo pailan ng kaso. Ganun. Dahil lumaban yung paano kung sabihin nating kababayan nating OFW ang biyahe na naman, tapos tinaniman ng ganun, kawawa na naman, kwartahan na naman nila. So wala na, bumabalik na yung dating gawain dahil hindi na sila natatakot
sa administrasyong ito dahil super bait, super lamya o I don't know kung anong super na kapalpakan. So, sana alisin nyo na kaagad yan. Yung billboard na yan dahil nakakaya sa buong sa atin, sa mga Pilipino na very clear na ang tinuturo sa elementary pa lang yan, tinuturo ang Banawe Rice Terraces, one of the most, ano ba yung seventh wonder of the world ba yan, eighth wonder of the world yan, Rice Terraces nasa Ifugao, ngayon inilipat ng administrasyong ito sa Banawe. Ay nako,